ko, Lord, ito ba yun? Kaya sabi ko, nag-abroad nga ako para sa nanay ko eh. Kasi gusto kong maibigay yung magandang buhay. Yung palan ako ng nanay, na yung nanay na, nag-iisang nanay sa buhay ko. Hindi ko alam. Nasa abroad ka pa noon? Opo. Oo. Paano yun? Kasi, ito guys kwento to ni Mentor Jerly na grabe. Kumbaga, ang iba dito hindi naman to nararanasan, pero kung ikaw to, isa ka sa makakarelate, grabe itong pinagdaanan. Mentor Jerly, kwento mo sa amin ng konti lang, wag naman yung lahat-lahat lang. Pero, kwento mo sa amin paano nangyari nung nawala yung nanay mo na, paano yun nangyari? Hindi, kasi nung time na yon masaya ang lahat, okay. So, hindi namin alam ang nangyayari. Pero doon na lang namin nalaman after. So, dumating yung time na yung pag-after ko ng padala, masaya na sila, nasa bukid na sila nung time na yun. Oo, sa bukid na. Tapos, nung time na yon naligo ako. Okay, paglabas ko ng ligo, bakit sabi ko, bakit iba yung pakiramdam ko, bakit gusto ko lang matapos yung ligo ko? Yun pala, yung time na yon nabalitaan ko may tumatawag sa akin na wala na si mama. Namatay na. So, paanong nangyari? Hindi siya sakit. Matanggap natin kung sakit. Oh. Oo. So, yun yung pinakamasakit. Kasi nung nalaman ko yung mga nangyayari. Nakauwi ka ba? No. Yan yung isa sa pinakamasakit na nangyari. Hindi ako nakauwi. Kasi nung time na yon grabe, doon ako pumayat. Kasi yung time, payat naman talaga ako dati. Dito kasi abundance na marami ng pagkain. Kaya ganito na tayo. Malusog naman. Malusog naman. Oh. So, yun yung time na sabi ko, nung nagulat ako, bakit may tumawag? Tapos, may nag-message, may nabasa akong message. Pero hindi ako maniniwala kasi kausap ko pa eh. Hindi ako maniniwala nung time na yun. May nag-message na, Day, wala na yung mama mo. Tapos sabi ko sa sarili ko, parang nag-stop ako ng... Nabigla ka. Hindi ako nakapagsalita, parang tulala ha. Tapos may tumawag na naman. So kasi ang akala ko joke, parang hindi totoo. Kaya nung time na yun, nawala na yung mama mo. Sabi ko, bakit? Tapos nung tumawag ako, grabe yung namuntikan ng madamay yung Dio at Sikil. So madaling salita, binaril ang nanay ko. Binaril ang nanay mo, tapos malapit pang madamay yung anak mo at saka yung asawa mo. Pero ano yung feeling na gusto mong yakapin yung nanay mo kahit sa huling sandali, pero hindi ka makauwi dahil sa ganung sitwasyon na nasa ibang bansa ka? Dumating sa punto na gusto kong umuwi. Paano ka nakapag-move on doon? Pero, naisip ko din, dito ko na kahit may problema pala tayo, makapag-isip pa rin pala tayo ng tama. Kasi sabi ko, kung uuwi ako, pera. Kailangan din ng pera. Kailangan ng pera, syempre. Kaya sabi ko, kung uuwi ako, yes, makikita ko yung nanay ko. Pero wala na buhay eh. Wala na, ganun pa din. Pero kung uuwi ako na mamubuhay siya, bakit hindi ako uuwi? Kaya yun yung time na sabi ko, grabe, kasi ako yung tao na inaasahan ko yung nanay ko from the start hanggang nagdalaga ako, hanggang nag-asawa ako. So yung parang pumasok sa utak ko na pag wala yung nanay ko, hindi ko kaya. Wala. Kaya nung time na yun, nag-decide ako, grabe yung ko nung time na yun. Sabi ko, Lord, ito ba yun? Kaya sabi ko, nag-abroad nga ako para sa nanay ko eh. Kasi gusto kong maibigay yung magandang buhay, yung pagkain na gusto nila, lahat. Pero sabi ko, ito ba yung nangyari? Kaya sabi ko, nung time na yun, nag-decide ako. Sabi ko, tumawag ako. Nung time na hindi ko pa alam, ano nangyari nung nagmenta sa akin. Visit yung time na yun. Grabe. Doon ko nalaman yung mga ganun palang pangyayari. Yung parang, yung ginamit mong doon is yung lakas ng loob na lang. Parang pinagpasa Diyos mo na lang yung nangyari lang. Hindi pa ako dumating doon. Hindi pa ka dumating doon. Talagang grabe. Grabe yung ko doon. Hindi ako dumating doon na agad-agad na pinapasa Diyos ko. Kasi andun yung galit. Pero in despite sa ganung pangyayari na hindi ka nakauwi, na wala ang nanay mo, pinakamamahal mong nanay. Kasi alam niyo mga kapatid, sa lahat ng andito, isa to sa mga kalaban ng isang OFW na minsan pinipilit na lang tinatago sa kalooban. Na alam mo yon, mga ganitong sitwasyon na minsan kung hindi magkasakit ikaw mismo, na ikaw lang mismo andyan na walang mag-aalaga, walang magbibigay ng pagkain, na kahit
may sakit ka, kailangan mo pa rin magtrabaho na minsan hindi mo na yan sinasabi sa pamilya mo nandito sa Pilipinas para nang sa ganun hindi na sila masaktan. Pero yung mga ganitong pangyayari sa Mentor Jerlyn, parang alam mo yon, sobrang sakit yung mas grabe to. Ano ba? Grabe. Ito na lang siguro tanong ko sa'yo. Paano ka naka-move on doon? At ano yung parang naging learnings mo doon sa lahat ng nangyayari? Hindi agad ako nakapag-move on kasi nung time na yon, sabi ko, parang hindi ko matanggap-tanggap eh. Kasi yung nagkuha ng buhay ng nanay ko, tao eh. Kahit sino. Kahit sinong tao na sabi ko kung magkasakit, dahan-dahan mong dahan-dahan mong makapag-move on. Pero nung time na yon, doon nagsimula yung galit sa puso ko na ako yung tipong tao, Coach Aldem, na lahat ng bagay kinakatakutan ko. Pero nung time na dumating sa punto na yun yung time na si nanay natin nag-iisa lang. Tama. Pwedeng palitan Pwedeng yung asawa. palitan ng asawa. Pero yung nanay, hindi. Yes. Kaya nung time na yon, ito lang yung sinabi ko, walang magpo-post ng mukha kahit kabaong man sa nanay ko. Okay. Para wala ka nang makita. Ayoko. Grabe yun, no? Di ba? Yung iba ngayon, pag once na namatay lang, Popost agad. post agad. Pero ako yung tipong tao, ito lang yung pinapakausap ko sa kanila. Grabe yung utang ko dun kasi sa 90s, yung mga tao, grabe, parang pumunta lang doon para ang sarap-sarap ng buhay. Yun yung tipo na sabi ko, sa pamilya ko lahat, walang magpo-post ng mukha ng nanay ko, kahit sementeryo, kahit kabaong. Wala akong gustong makita. So lahat na respeto, so kahit mag 1 year, 2 years, wala kang makikitang may nilibing, wala. Ako yung tipong tao na hindi kailangan i-show yung lahat na nangyayari sa buhay mo. Pero grabe, no? Yes, yun yung yun. Ang sakit, men. Kasi ngayon, alam na namin. So, doon na nagtumpik-tumpik. Kasi hindi mo naman alam ang mangyayari or bakit nangyari kung hindi natapos. Tama. Kaya doon ako nagsimula. So, dito tayo. Grabe yung experience mo, pinaiyak mo kami. As in, grabe. Sabi ko sa'yo, di And ako iiyak, diba? Galing sa puso. And I know naman kayong lahat na andito. Okay lang yan. Kung isa ka rin sa may mga pinagdaanan or isa ka rin sa mga iba-iba man tayo ng sitwasyon sa buhay. Pero sabi ko nga, okay lang umiyak kasi ang pag-iyak ay cleansing ng buhay natin. Magpapagaan yan sa'yo. Iiyak mo lang kung talagang napaiyak ka ni Mentor Jerlyn.